Ito is integer. So, ang next na pag-aaralan naman natin is paano naman kung strings yung gagamitin natin. Okay. So, para mabigyan ko kayo ng example, guys, buburahin muna natin to. Itong laman ng ating main method. Kasi kailangan pa rin natin yung public class. Okay. So, burahin lang natin yan. Pero dahil strings and may user input, dahil may user input yung gagamitin natin, meron akong i-import na utility. Yung java.util.scanner. Okay. End of the statement. So, itong Java utility scanner, guys, kailangan natin to kapag magbabasa tayo ng user input. Kapag gusto natin yung program natin is may user input, so i-mention natin yan, i-import natin yan, okay? Sasama natin siya sa codes natin. So ngayon, balik tayo dito sa ating main method, sa loob nitong ating main method, okay? Dito kasi tayo magko-code lagi. Dahil nag-import tayo ng utility scanner, kailangan natin siyang i-declare, okay? Kailangan natin siyang isama yung ating scanner object. So paano natin gagawin yon? Kasi kailangan natin ng tagabasa dun sa loob ng ating main method. So de-declare natin siya dito sa loob ng ating main method. So, paano yon? Una, lagay mo lang dyan yung scanner. So, hindi mo naman kailangan ng matutunan pa as of now, syntax by syntax. Kasi medyo malilito tayo. Kasi medyo komplikado to, guys. Pero, kung aaralin mo talaga yung Java, on the process, matututunan mo siya, okay? Along the way, okay? So, tandaan mo lang muna ngayon tong line of codes na to. Kapag gagamit ka ng user input, eto yung ilalagay mo kung gusto mong i-declare yung scanner mo, okay? So, ilagay natin dito scanner equals. Yung una is big letter. Sumunod is small letter na. Tapos, lalagay ka ng new scanner. So, yung big letter. Tapos, parenthesis. Then, system.in. Yan. Tandaan mo yung line of codes na yan, guys. Okay? Kung gagamit ka ng user input, tandaan mo yan. Yan lagi yung i-add natin. After nating ma-end up the statement, mas semicolon yan. Baba na tayo. Ngayon, de-declare naman natin yung variable na gagamitin natin sa program natin. So, dito, sabi ko sa inyo, tapos na tayo sa integer, string naman tayo. Okay? So, sabihin natin, ang papangalan ko sa ating variable is sagot. And then, hindi ko siya lalagyan ng value kagaya niyan. Okay? Sabihin natin Doji. Kasi string DJI, diba? Hindi ko lalagyan ng ganyan. Ibig sabihin niya may value na siya agad. So, ang ilalagay ko lang is yung pangalan ng variable tapos end of the statement. Ganyan lang siya. Okay? Parang nag-declare lang ako, hindi ako mag-i-initialize or hindi ako mag-a-assign ng value. So, declare lang muna natin yung mga variables natin kasi yun yung gagamitin natin. Bakit hindi ko nilagyan ng value? Kasi nga, gusto ko parang undefined, indefinite. Okay? Hindi natin alam kung kailan matatapos yung loop. Diba? So, meron na kayong idea. So, after that, guys, na na-declare na natin yung mga variable, anong gusto nating unang gawin ni program? Pag-run natin, nandiyan na yung variables, pag ni-run mo, anong gusto mo unang mangyari? User input agad? Siyempre, hindi. Kailangan muna natin mag-display. Maglalagay muna tayo ng isang display. So, sabihin natin, nag-print tayo yan ng, ito yung magiging instruction ni user. Type mo, stop, small letter lang lahat. Stop to exit loop. Okay? Then, space yan. Type mo, stop to exit loop. So, yan yung unang lalabas. Kailangan maglagay tayo ng instruction kay user. O, i-type mo daw yung stop para mag-exit yung loop. After nyan, doon na natin i-mention yung while. Bakit while agad? Bakit hindi muna natin hintayin yung user input na mag-type, di ba? Bago natin i-while. Kaya mauna yung while kasi gusto natin na yung i-input niya na data is gagalaw doon sa loob ng ating while. Okay? Na while scope. Ngayon sinabi ko, guys, na ilalagay natin yung user input sa loob ng while loop kasi doon natin siya ipaprocess. Okay? So ngayon, sabihin natin na for example, eto na yung ating loop. Ang nilagay natin condition is true. So bakit true yung nilagay kong condition? Ibig sabihin yan, ang mangyayari na lang is lagi na lang maglo-loop kasi definite na agad, true na agad yung nilagay nating condition, di ba? Wala nang sasagutan kagaya nung kanina na may mga is greater 5 or whatsoever, di ba? Hindi na. Dito, while true na agad, ibig sabihin yung condition natin, loop na lang ng loop kasi laging true. So, ang mangyayari niyan, maglo-loop ngayon na maglo-loop yan, okay? Subukan natin, try natin. So, sabihin natin, ayan, message. Pag niran ko yan, guys, ito, mag-run lang to na isang beses, itong type mo stop to exit loop, pero hindi mo na mapapansin kasi magiging infinite na to, itong message, kasi maglo-loop na siya. Bakit? Kasi yung condition natin, ang nilagay ko is true. Okay? Kung false naman lalagay mo dyan, sabi natin false. O, anong sense niyan? Diba? Ba't mo pa nilagyan ng while? False naman pala. Diba? Ibig sabihin, mag-end lang naman pala pagdating dyan. Dapat, in-stop mo na. Diba? Kaya ang gagamitin natin lagi is true. So, dahil true, maglo-loop ngayon siya na maglo-loop. Diba? Parang infinite. So, patunayan natin. Ayun, wala nang katapusan, diba? So, nag-run to, nag-run to isang beses, pero hindi nyo na nakita kasi nag-infinite na. So, may ads pa nga. So, ngayon, burahin muna natin yan para wag tayo malito. Balik muna tayo dito. So, minention natin yung while, tapos naglagay tayo ng ating condition, which is true yung nilagay kong value, okay? And then, yung ating curly braces, kung saan yun yung maglo-loop ng maglo-loop, okay? So, ngayon, guys, sabihin natin na lumabas na yung ating print, okay? Sabihin natin, type mo stop to exit loop. After that, anong gusto mo mangyari? Sabihin natin, nakapasok na tayo dun sa while. So, maglo-loop na tayo. Kasi true
true yung condition. Pero hindi naman yan tuloy-tuloy, di ba? Sabihin natin, gusto ko muna, pagkatapos nung nung type mo stop to exit, gusto ko, pagpasok sa while, meron ulit magpiprint, okay? Ang gusto ko i-print or i-display is yung type mo dito yung sagot. Enter mo dito yung sagot mo dito, yung sagot. Then, lagyan natin ng print line, okay? LN, para hindi sila magkakadikit, para mag-next line. So, pag niran ko to, ito na yung magi-infinite, di ba? Magiging non-stop. Itong enter mo dito yung sagot. Subukan natin. Pakita natin bawat galaw natin, okay? Para maintindihan talaga. So, ayan o. Type mo dito yung sagot. Ganun ba yun? So, ganyan, di ba? So, ngayon, pagkatapos niyan, anong i-expect natin gagawin ng user? Siyempre, magta-type na siya dapat. So, maglalagay na tayo ng user input. So, again, una, magpiprint yung ating type mo stop to exit loop. After that, papasok na tayo sa while. Maglalabas naman yung enter mo dito yung sagot. So, next natin na gagawin, kailangan na natin i-mention yung user input. So, paano ba magkaroon ng user input? Remember, guys, nag-declare tayo ng scanner, di ba? Ayan. So, dapat gagamitin natin yan. So, dito, parang logic. Kunyari, kukuha ka ng tubig, anong una mong gagawin? Maglalagay ka ng lalagyanan, di ba? Hindi naman pwedeng tubig muna bago mo ilagay yung lalagyanan. Hindi pwede yun, di ba? Dapat meron ka munang balde or baso bago mo buksan yung tubig. So, ganun din, guys, dito sa user input. Bago natin basahin yung enter ni user na inputs, kailangan muna natin ilagay yung ating lalagyanan, which is yung variable. So, yung variable natin dito is sagot. So, yan ang reason kung bakit strings yung ating variable na sagot. Kasi, ang hinihingi natin is yung the word stop, okay? So ngayon, ano magiging value ni variable na sagot? Equals. Ito ngayon yung magiging value niya. So ito, hindi muna natin to pag-aaralan code by code, okay? Gusto ko lang tandaan ninyo to, guys, okay? So ito type natin dito yung, scanner, again, yung kanina with small s, dot, next line. Then, parenthesis, end of the statement, okay? So ito, guys, ito yung magiging tagabasa natin. Siya yung magbabasa or magre-receive nung enter ni user na inputs. Ngayon, pag na-receive niya yon, ilalagay niya ngayon dito sa ating variable na sagot. Okay? So, i-run natin. Tignan natin kung gagana ba. Ulit, ng bilis. So, stop muna natin, ha? I-run natin. Ayan. Okay, hintayin natin. Ayan, di ba? Type mo stop to exit loop. Tapos, eto na. Enter mo dito yung sagot. So, type ko na dyan, stop. Pero, hindi pa yan mag-i-stop. Okay? Maglo-loop lang yan na maglo-loop. Kasi wala pa naman tayo instructions. Di ba? Kumbaga, display pa lang. Okay? Prompt pa lang yan. Di ba? O, yan pa lang yung instructions kung anong gagawin. Hindi pa natin kinocode na mag-stop ka na. Kahit anong gawin mo, maglo-loop lang na maglo-loop ulit yan. So, ngayon, paano natin puputulin ngayon yung loop? Di ba? Eh, laging true yung condition. Stop muna natin yan. Baba muna natin to. So, ang gagawin ngayon natin, dito tayo ngayon magde-declare ng if block. Okay? If statement. Kung ang dineclare, di ba? Medyo alam niyo na yung logic, di ba? Kung yung variable na sagot, kung ang sagot, syempre dahil meron tayong if, laging may condition yan. Yung condition, pagkatapos ng condition, maglalagay tayo ng curly braces ulit. Kasi dito sa loob ng curly braces na to, ng if block, ito yung code na mag-execute. Kung true or false yung condition ng if, okay? If ang sagot, tapos tandaan niyo to, dot, etong word na to, guys, etong code na to, equals ignore, tapos case, okay, big letter to. Ignore case. Tapos sa loob niyan, maglalagay tayo ng parenthesis. So, tandaan nyo to, guys, ha? Ibababa ko na lang. So, itong specific code na to, guys, ayan, equals ignore case. So, ito yung ginagamit natin to compare yung value nung variable na sagot dito sa kung ano man yung ilalagay natin na word sa loob ng parenthesis niya. For example, ang ilalagay ko dito, since ang hinihingi natin na word is etong stop para mag-exit. So, ang ilalagay natin dito sa parenthesis nung ignore case or yung equals ignore case is stop. Lagay ko muna ng string. Okay? And then, stop. Okay? Kapag ka ang value nung sagot is equal dun sa stop, parang gano'n na lang para mas madali. Tandaan nyo lang yung syntax. Okay? Kapag ka equal sa stop, ito yung mangyayari. If i-print natin yung print, tama, stop na. Yan. Yan yung mangyayari. Kung ang sagot na nilagay mo is equal dun sa stop. Okay? Kung ang in-enter ni user na nilagay dun sa variable na sagot is equal to stop, magpiprint ngayon tong stop na. Okay? Pero hindi pa rin yan matatapos kasi true pa rin yung condition. So, paano nga natin i-end yan? Pero bago natin i-end, i-run muna natin. Tignan natin kung hindi ba ako nagsisinungaling dito. So, i-run natin. Ayan, may mali na tayo. Hindi pala dapat single quote. Dapat double quote. Okay? So, double quote natin. Arte nito, ha. I-run natin. So, yan. Diba? Type mo stop to exit loop. Okay, enter mo dito yung sagot. Tinype ko yung stop. Dapat, pagka-type ko ng sagot, magpiprint nga itong tama. Stop na. Diba? Pero hindi pa rin mag-i-stop yan. Tignan mo. So, enter natin. Ayan, tama. Stop na. Tapos may nakalagay na naman na enter mo dito yung sagot. Lagyan nga natin na next line to para maganda. Print line. LN. So, run natin ulit para maliwanag. So, enter natin ulit.
Stop. Ayan. Then, boom. Oh, tama. Stop na. Pero, bakit lumabas ulit yung enter mo dito yung sagot? Nag-loop siya ulit kasi wala pa talaga tayong nilalagay na pang stop. Okay? Puro display pa lang yan. So, pinakita ko lang sa inyo na naglagay tayo ng condition dito. Okay? Na condition na if statement. Pagka ang naging value ng variable na sagot is equal dun sa stop, ito yung mag-execute. Magpiprint yung tama. Tama. Stop na. And yung ating pamigil. Okay? Yung preno natin. Paano natin i-stop yung loop? Kasi lagi naka-true Hindi matatapos yan. So, dito natin yung tatapusin sa loob ng if block. Okay? Okay? Kung ma-activate, kung mag-true yung condition ni if, then magra-run yung kanyang code. Ilalagay ngayon natin dyan yung break. Okay? Yan yung break natin. Dyan yun mag-e-end. Dapat mag-e-end yan kapag ka nag-activate yung if block natin. Okay? So, paano mag-activate yung if block? Kapag kayong in-input nyan sa sagot na variable is equal dun sa word na stop. Kasi pag hindi yan mag-i-stop, hindi yan magbe-break. Kasi kapag ka hindi nag-true yung condition ni if, mababypass yan. Maglulup lang yan na maglulup. Okay? So, dun ngayon nagiging undefined or parang indefinite, unspecific kung ilang beses siya maglulup. Hindi mo na alam kung kailan siya mag-i-stop. So, i-run natin ulit. So, ayan. Enter mo dito yung sagot. Nilagay ko, stop. So, dapat dito, hindi na siya maglulup. Hindi na kagaya kanina. Stop. Oh, end na. Program finish. Diba? Tapos na siya agad. Paano kung nirun natin, tapos hindi stop yung word na nilagay ko? Enter mo yung sagot. So, wala na lang natin. And then, enter. Diba? Enter mo dito yung sagot. Ayaw, hindi titigil yan. Manghihingi na manghingi. Kasi, hindi naman equal yung nagiging value ni variable na sagot dun sa stop na hinihingi natin. Okay? Okay guys, so may nakuha kayo. That's how while works. Ngayon, dagdagan natin ng content. Kunyari, hindi nag-activate yung if. So, dito kasi, di ba, rumekta na lang dun sa enter mo dito yung sagot. Sabihin natin, hindi nag-activate yung if. So, maglalagay tayo ng text. Hindi na tayo maglalagay ng else ha. Kasi ano yan, if else? Hindi. Kasi meron tayong break. So, hindi na tayo maglalagay dyan ng else. Loop naman yan, guys. So, ilagay na lang natin dito sa baba. Ibig sabihin, kung hindi man nag-activate yung if, so magra-run yung kasunod, di ba? Hindi na kailangan i-else natin yan. So sabihin natin, kunyari hindi naman nag-activate yung if kasi hindi naman equal dun sa stop yung sagot mo. So magpiprint tayo ng mali. Mali ka na naman. Lagi ka na lang mali. Di ba? So dapat magra-run yan. Okay, print line natin para mag-next line. So subukan nga natin. Okay? So i-run natin. So ngayon hindi natin itatama yung sagot para mag-activate yung mali. So maling sagot. Ayan, mali. Mali ka na naman. Lagi ka na lang mali bago pa papasok yung enter mo dito yung sagot, 'di ba? So hangga't mali, nilalagay mo diyan, guys. Hindi ka makakakuha ng exit or hindi magbe-break yung ating loop. Pero kapag ka nilagay mo na yung stop na word, enter mo na siya. Yun na. Tama, stop na, 'di ba? That's how it works. Again, this is Doji Creates. Yun lang. See you on my next vlog. So pag-aaralan natin, ano ba pagkatapos ng yung do while siguro bigyan na daan din natin yung do while. And kung meron kayong mga gustong tutorials, guys, comment nyo lang sa baba. Okay? Thanks so much for watching. See you on my next